Hi, welcome to the Dorm Podcast and this is Lance. Papakinggan natin yung episode kung saan in-interview ko si Jico. Disclaimer lang kasi this interview was taken around November 2024 and ito yung isa sa mga prototype episodes para magsimula ng podcast with AJ. So I'd like to share this interview as a reminder kung paano mag-improve tong podcast na ito and para rin ma-share yung mga nuggets of wisdom na nalaman ko kay Jico. So without further ado, ito na yung podcast episode, prototype episode, and I think this is now episode 7, official episode 7 of the Dorm Podcast with Lance and AJ. Welcome to my prototype podcast. Prototype podcast to kasi hindi ko pa alam yung magiging topics eh. Pero Nakailang topic ka na, prototype ka pa din. pero nga no. Pero anyway, welcome to my prototype podcast. I'm Lance. I'm your host for tonight and interviewin natin si Jico Regasio. So, isa siyang content creator, fitness coach, trader, and much more. So expect to learn something about fitness, health, and everything under the sun na pwede i-discuss ni Mr. Jico Regacho. Let's go. Jico, Game. good evening. Una, thank you sa pag-accept ng invite dito sa aking podcast na wala pang pangalan. So, you're one of my first guests. Yan. Thank you, Jico. So, Sige. Thank you or yung cheque mamaya. So, ano yung mga pinagkakabala mo lately ngayon sa... Lately, ano ba? Yun, recently, nagko-coach ako sa Kaizen, yung isang fitness community. Tapos, nag-fitness coaching din ako outside. So, personal one-on-one fitness coaching. And currently, employed pa rin ako. I'm still working in the tech industry. So, Okay. yun. Medyo madami lang ganap. daming ganap. So, bago natin simulan yung background mo, yung una kong tinatanong usually sa mga guests ko is, yung question din ng isa sa mga mentor ko is, what would you do if money is not an issue? If money is not an issue, what would I do? Oh. Siguro, first na naisip ko, aside sa syempre, pag travel, yun yung, alam mo yung enjoying life with friends. Siguro, gusto ko, alam mo yung bibili ako ng malaking lupa para sa mga dogs, na stray dogs, ganun. Mm. Or para at least hindi na sila nasa kalsada, nasa parang compound sila, so may mag-aalaga na. Siguro isa yon. Yun yung, if hindi talaga issue yung pera. And next would be, siguro more slower mornings or slower days yon. Parang that's the Bakit? Ano ka ba ngayon? Like, busy ba yung mornings mo? Medyo, Usually? oo. Kasi pagising ko, God. Okay. cut. Hindi, wala. Free-flowing to eh. Kaya Si, ano ba? Pagising ko kasi, the usual routine, parang, ayun, the usual, mag-journal. Ano yung usual routine? Hindi, yung, kuwari, magme-meditate, Oh. yung maglista mag-journal, yung, alam mo yung common personal development people mornings, yung mga ganun. Kasi medyo ginagaya ko rin for fun. Tapos, alam mo yung afternoon, hindi na ako nagbe-breakfast. Diretso na ako laptop. Tapos, trabaho. Okay. Kasi minamaximize ko talaga yung araw ko. Dahil yun nga, 3 yung parang jobs, kumbaga. Oo. So, yun, diretso laptop hanggang dulo na yun. So, 3 yung jobs mo. Okay lang ba i-disclose kung ano yung nature? Without, kahit hindi mo explain yung name ng company. Yung first is yung pinaka-employed ko is yung sa tech job. Ano ako doon, parang sa admin and operations. Tapos, full-time, rin ako, fitness coach. Shoutout nga pala kay Pat. Yan yung next guest ko, si Pat. So, another is yun nga, nag-fitness coach ako sa isang fitness community.
And last, I'm trying to build my brand din as a personal coach, Oh, fitness okay. coach. So, yung main focus ngayon ng life mo, kung based sa sinabi mo, is fitness talaga. Oo, recently, I got into fitness. How did you get into that kind of Ah, field? ayun, matagal na ako into fitness. Parang first is, nung athlete ako nung high school, syempre, part ng training is working out. Nahinto lang dahil graduate, naghanap ng work. Recently, bumalik ulit ako doon kasi ang gusto ko lang nun magpapayat. Pero parang pinarealize nung mentor ko doon na yung fitness is actually a multiplier of other aspects of life. Tapos parang ang sarap niya ring i-share sa other people. So, yun yung parang gusto kong gawin recently. Oh. So ibig sabihin pala, payat ka tapos tumaba ka. Oo. Sorry for the term. Tapos Flumafi, para fumlaffy, tapos nag-lose ka ulit Oo. ng weight. Mga ilang kilos yung na-lose mo? So, In 8 months, 40 pounds. 40 pounds. So Oo. that's around 22 kilos, no? Oo, 22, Oo. 25 Siguro kilos. pwedeng ilagay ko dito yung before and after ng ng transformation, Oo. no. Yan. So, yung kasi yung common sa mga in interview ko. Oo. Tapos yung isa kong guest pa si Mr. Raf, businessman siya and fitness enthusiast din. Oo. So, nakakatuwa kasi nagiging common sa success nila is losing weight. And Actually, sinabi, fitness in general, hindi naman oo, kailangan losing weight kasi oo. baka ma-obsess yung tao sa number sa weight eh. Ah, Fit na tama. lang kasi Tama. pwede kang 300 pounds pero grabe ka ka-buff. So, Tama. Oo, no. So parang yung term nung iba diyan yung parang the diet or cutting ba 'yon? Cutting. Yeah. cutting yung pinaka-term to lose fat. Oo. Tapos yung gaining muscle, It's bulking. bulking. So nasang stage ka na ngayon? Ngayon, nasa bulking ako. Nasa bulking stage ka. And nasabi mo rin na fitness is a multiplier. Marami kasi nagsasabi, yung fitness daw, isang key na element kaya sila yumaman or nag-improve sa relationships. Meron ka bang ganong personal experience? Yes, Okay. kasi parang dati, syempre nung nasa fluffier side pa ako, Oo. alam mo yung mas mabilis ako mapagod. Pag tapos ng work, diretso tulog. Ayoko na mag-isip na pwede pang kumita. So, nung naging fit ako, alam mo yung mas marami akong energy. Kaya kong i-maximize yung 24 hours ko. Nandito tulad dati na dapat 8 hours sleep, 8 hours pang pahinga Mm. outside sleep, tapos 8 hours yung work. So, unlike ngayon, kaya kong i-maximize na 8 hours sa work, sa actual employment ko, another 8 hours to at least work out and maximize or learn more about the industry na gusto kong pasukin, which is fitness. And the usual, 6 to 7 hours to 8 hours ng tulog. Oo. So, at least, kung fit ka kasi, mas mamamaximize mo yun. And pag hindi, parang hindi mo talaga mahirap i-achieve yun. So parang pala, no, siksik na siksik yung day mo dahil sa Oo. fitness. Oo. Paano mo nasisingit dyan yung like socials or love life, dating kung meron So, man? dating, wala. Wala. Pero Okay. socials, nagde-day off naman ako. Adi, So, like, employment, di ba, like, normal employees may weekend. Meron din naman ako dun. Mm. So, dun ko siya madalas tinitake. Pero, yun, ang goal ko naman is to make it a point na to get into socials. Pero, now is not the moment. Now is not the time. So, yun. So, kung yung sa question mo, weekends. Weekends. Mag-isip ako ng questions. Sige. Pwede bang kumuha ako dito ng quotes mula sa fitness? Sige. Tulad ng mga tinuturo. Kasi naging Kaizen student din kasama ako ko siya sa Kaizen. Oo, nakasama kita sa Kaizen. So, pupunta ako dun sa mga key lessons. So, parang sasabihin ko yung quote. Tapos, magbigay ka ng comment mo or ng any Sige. explanation. Sige. Okay lang ba? Ganun tayo. So, yung number 1 is, you cannot outwork a bad diet. Kahit sobrang sipag mo sa gym, hindi ka magiging fit unless you compute your calories.
Ayun, ano masasabi mo doon? So you can't outwork a bad diet. Oo. So for me, possible siya, but Mm. not for an ordinary human being. Mm. Kasi, kumain ka ng 5,000 calories ngayon, pwede mo naman i-workout yun for the whole day. Kung may time and energy ka, mag-workout 24 hours. Pero as a normal person, hindi talaga. So that's why it's important na yun, either count your calories or watch your nutrition. Hindi naman lahat gusto mag-count ng calories eh. Pwede pa rin bang maging fit kahit hindi nagka-count ng calories? Oo, pwede naman. Basta aware ka sa kinakain mo. Parang for me, kung it's much better kung nagka-count ka. Kasi may data ka to use on a day-to-day basis. Pero let's say talagang ayaw mo. Possible naman basta aware ka. Pero yun nga, again, there are things na, ano nga ba yung quote na yun? What you can't measure can't be improved. Parang ganun. Actually, yun nga yung next kong itatanong sa'yo eh. Yung what you can measure Ayun, what you can measure. can be improved. Oo. Okay. So, tinuro rin yun ni Kaizen sa atin. Parang nagiging ads na to ng Kaizen eh. Yung next kong question naman is, how you do one thing is how you do everything. Agree ako doon. Kasi kung kaya mo magsipag sa fitness, dapat kaya mo rin magsipag sa other parts ng life mo. Especially kung ganun siya ka-importante sa'yo. So, yan, naniniwala ako sa quote na yan. Next quote. You cannot have level 10 body without level 10 habits. You need to start with level 1 habits and slowly improve them along the way. Naalala ko yan. Okay. So, the reason bakit hindi nagsasucceed yung tao, it's kasi, parang sa video game, kakapasok mo lang ng level 1, tapos boss fight ka kaagad. Kahit anong try mo, hindi ka mananalo doon. So, ang tendency is sumusuko yung tao. Pero pag ginawa mo, every level, dinaanan mo, nagpalakas ka talaga para at least, pag level 10, marireach mo yung boss fight, makakasabay ka na. And may chance kang talunin yon. At pag natalo mo yon, mas gaganahan ka pa to level up more. So, yun yung parang logic ko when it comes to that. So para palang RPG yung gagawin mo sa fitness mo, parang Hindi naman. Kasi parang yung buhay game na rin naman siya eh. So, wow, okay. Yun. Getting somewhere. Kasalanan ko, dami ko kung sabi. Pero yun, parang imagine, bata ka pa lang, pero pinag-corpo ka. Siyempre, hindi naman pwede yun eh, di ba? So, kailangan mong dumaan sa every levels para talaga ma-reach mo yung level na gusto mo. Hindi mo pwedeng skip. You can't skip yung mga Deep stage ba tinatawag doon? Hindi, iba yung deep stage. Iba yung deep stage? Ano different? Ay, yung deep stage? Deep stage is yung time na talagang tatamarin ka, hindi ka gaganahan, it's either may pinagdadaanan ka, kaya hindi mo ma-continue kung ano man yung ginagawa mo. So parang lack of motivation, yun. Most like, parang ganun na nga. Pwedeng yun. Kasi kaya ako natanong yun, lahat tayo, parang mga na-interview ko so far is into self-improvement. Okay. Tapos, meron akong na-encounter na tinatawag nila na the lonely chapter. Ito, wala to sa Kaizen eh. Pero, ito gusto ko rin itanong sa mga guests ko, yung tinatawag na the lonely chapter. It's a situation na kapag namulat ka sa self-improvement, yung group of friends mo, hindi ka na maintindihan, current group of friends mo. Kasi, papunta ka na dun sa next plane of improvement. Ito yung parang sa mata ng iba, toxic kasi parang iniiwan mo na sila. Tapos, yun namang mga taong gusto mong maging friends or maka-interact, wala ka pang social proof that you are getting there. So, ano yung opinion mo dun sa nabasa kong gano'n na parang lonely chapter yung tawag eh? Wala. And kung napunta ka na ba dun sa ganong lonely chapter? Lonely chapter, parang hindi naman kasi may mga friends din naman ako na not really into personal development. Pero they're still my friends. Kung ano naman, ginagawa ko pa rin yung thing ko, hindi sila pwedeng mag-stop sa akin. Kasi gusto ko yun eh. Tama. Unless sila yung magbabayad sa akin, sila sige, tambay ako sa kanila hanggang basta sila magbabayad ng bills ko, sila magbabayad ng everything. But since hindi,
kailangan ko gawa ng paraan. So, kung hindi sila makasabay, hindi sila makasama, okay lang. They're still my friends, pero doon sa past ko, I won't let them stop me. Parang ganun. So parang i-compartmentalize mo yung part mo ng self-improvement and yung parang leisure time with your friends na Oo, kasi... hindi naman trip Oo. yung self-improvement. Oo, Ganun. kasi number one, hindi ko rin naman control buhay nila. Hindi ko naman sila pwede sabihin mag-self-improvement ka din para makasabay ka. Oo. Buhay nila yon. So, ako, gagawin ko yung part ko. Huwag niyo akong guluhin. Kayo rin bahala sa buhay niyo. Pero, friends pa rin tayo in the end. Kung hindi mo matanggap yun, edi wag. Wag tayo mag-friends. Kasi pa yung mga taong halimbawa walang mentor sa fitness, napupunta sila dun sa mga random TikTok or YouTube videos. Yung isa advice doon, iwan mo na lahat, dito ka na focus lang sa goal. Iwan mo na pamilya mo, mga kaibigan mong hindi ka naintindihan. Paano mababalance out yung gano'n na naka-lock in ka, parang dito yung focus mo. Tapos, syempre, minsan yung friends mo ay ayain ka mag-inuman, gumawa ng activities na makaka-help dun sa fitness or self-improvement goals mo. Somewhat naman, agree ako dun sa focus sa goal. Ah. Goal. Kasi kung may goal ka naman talaga, it's much better na mag-focus ka dun. Parang I learned that the hard way. But hard way. Siyempre kasi ako, tinatry kong hanapin yung balance. Yung parang, tinatry ko nga yung both. Pero yun nga, at the end of the day, kung ano yung gusto kong i-prioritize, doon na lang muna ako. And parang if ayaw na nila, yun nga, sa friend side naman. Kung ayaw na nila akong kaibiganin, okay lang. Pero for me, I'd still consider them my friends kahit hindi nila ako sabayan. Paano kung like ayaw parang Ayaw nila ako maganon. parang pinipigilan ka na, ay, parang nagbago ka na, Jayco. Wala akong pakialam. Okay. Kasi ang importante sa akin, yung unahin ko na yung sarili ko, kumbaga. Hindi, ayun, like sinabi ko kanina, hindi naman sila yung nagbabayad ng bills ko. Hindi naman sila yung mag-aano ng pangarap ko. So, bakit pa ako magpapahinto sa kanila? Tapos, aside sa Kaizen, si Jayco kasi, na-meet ko rin sa first time doon sa community na tinatawag na Leo Advantage. Pwede mo ma-share yung experience mo sa Leo Advantage? Hindi ako affiliate, pero ano lang, para mas makilala kita as LA student. As a student and a trader, may ups and downs pa rin naman. So, wala pa ako sa level na gusto ko. But it's, like ko sabi, parang it's part of the process and yun nga, hindi ako pwede maging trader or hindi ako, lagi may trade-off yan, kumbaga. Hindi ako pwedeng, hindi ko, puta, nakalimutan yung sabihin ko. Basta, may two sides palagi yan. Parang, kung hindi mo kayang tanggapin yung isang side ng pangarap mo, like let's say trader, kung hindi mo kayang tumanggap ng SL, edi wag ka na lang mag-trade. So, yun. Ano yung SL? Stop loss, yung matatalo yung trade mo. So, yun, roller coaster yung journey ko sa LA. Si Jayco kasi, background, so trader siya and fitness coach. So, how long ka na nasa Leo Advantage? Ang tagal na eh. Kasi before Leo Advantage, sa Midas pa, 2015. Okay. Yung Midas, trading school din siya. Trading school din. Dating name nung Leo Advantage. Isa sa mga dating name. Midas. Midas, kasi gold. Midas touch, gano'n. Ano yung tinetrade nyo? Forex? Forex pa din. Forex, okay. Nag-rebrand lang siya after a few years. So, yun pa rin naman siya. Anong year yun ulit? Nag-rebrand siya somewhere around 2017. 2017. So, around 7 years ka nang nasa trading journey. Hindi, mag-9 na. 9 years ka na nasa... So, almost a decade sa trading journey. How do you stay dito sa gantong very competitive or challenging na activity ba to or hobby? Ano tawag sa trading? Sideline. Extra Yun, income. Extra income? Siguro accepting both sides nga of the card na parang matatalo at matatalo ka, pero at the end of the day, pwede ka rin manalo. So, tanggap ko yung both sides both sides ng results ng trade, ng pagiging trader. So, yung trading, parang offshoot lang siya or sideline mo rin aside sa... Extra income lang naman Extra siya. income.
So, Ayoko siyang gawing main. ayaw mo maging main. Sakto. Yung next question ko is, merong quote naman na, keep the main thing as the main thing. Naniwala ka ba sa quote na to? Oo, kasi main yun eh. Ang, Alam ang ka naman, bullshit, eh, no? i-main thing mo yung side quest. Ito. Naniniwala ka ba sa manifestation? And kung oo, paano mo na-apply yung manifestation sa buhay mo? Ang hirap niyan ah. Nagmamanifest ba ako? I think oo. Oo, nagmamanifest ako. Siguro journal ko. Tapos parang, aside from journaling, ginagawa ko yung actions na kailangan. So, para siyang paano ba? Parang, siguro lately, yun nga, sa intentions ko per the day, parang, sasabi ko, for today, ganito, ganito, ganyan, para makuha ko yung ganito. So, Ano yung sample ng nakuha mo dahil sa manifestation? kunwari, trabahuin ko tong fitness program ko para magkaroon ako ng clients. Parang ganun. Which, yun, nagka-clients naman ako because of that. And Ano yung target audience mo sa... target audience ko, honestly, wala pa. Kasi, in terms of personal brand, I'm still trying to figure it out. Mm. Currently, I have 5 clients. Mm. That's mostly coming from my network pa rin. Mm. I'm still trying to find yung parang niche ko. Mm. So, still working on that. May something, since sinahanap mo yung niche mo, meron bang something common sa mga clients mo? Kasi isa sa aim ko, kaya ako Yun. nag-podcast. Mahirap yun kasi... Oo. Alamin ko ano yung specific niche ko. Oo, tinatry ko yun kasi parang ano ba yung common namin, common ng mga to. Oo. Aside from friends kaming lahat. 'Di ba? Oo, Okay. pero so far siguro hindi pa ako nagre-research enough. Mas nagfo-focus kasi ako sa magiging transformation nila kesa isipin ko pa yung parang niche market ko. Kasi sabi ko, sige, siguro one of these days lalabas din yan. Kaka-start ko pa lang, wala pa akong 3 to 6 months. So, go lang. Siguro one of these days lalabas din yan. Pero, mas nagfo-focus ako sa pag-satisfy doon sa clients ko kaysa hanapin yung niche ko. Parang quality over quantity. Hindi Ayun ba? naman. Priority ko kasi talaga muna is to really transform my current clients. And hindi ko muna iniisip yung mga niche na yan. Kasi one of these days siguro, may malalaman akong trend. Siguro ang pinaka-trend ko lately is all my clients are parents. Hindi ko naman masabi na busy kasi may isa doon na housewife lang. So, yun lately ay alangan naman puro yun yung market ko. So, pwede, why not, di ba? But I'm still looking into it. Maraming interested din na hindi naman parents. So, I'm not closing naman my doors on making my niche into parents. Kasi mahirap yun eh. Kasi ako, hindi man ako parent eh. Paano ko magiging niche yun? Parang ang hirap na intindihin for now. But still, yun, hindi ko masyadong inisip yung pinaka-niche ko. Naisip mo na ba maging parent someday? Or naisip mo mas favor ka maging child-free? Siguro step by step muna. Jowa muna. Step by step muna. Jowa muna. Ganun. Saka natin isipin yun kasi baka yung partner ko naman ayaw bigla. So ayoko naman ipilit. So we'll never know. Hindi ko iniisip yun. Siguro yun nga, step by step, partner muna. Before ko isipin yung parenthood. Parang ini-improve mo muna yung specific, may seasons ka kung ano yung improve ng certain aspects sa buhay mo. Ito, what would you do if you are not afraid? What is one thing you would do if you are not afraid? Afraid? Ang hirap nun eh. Kasi isa dyan, mag-resign. Kasi honestly, hindi ako magre-resign. Yun. If I'm not afraid, magre-resign ako sa work. Anong gagawin mo pag nag-resign ka? Mag-full-time ako sa pagiging fitness. Pagiging fitness coach. Bakit hindi mo siya gawin ngayon? Well, starting pa lang ako and I have bills to pay. So, and kasalanan ko rin naman ba't ako employed. Kasi sinayang ko yung early years ko in spending yung money management ko. So, parang ngayon is yung time ko, siguro mag-ipon-ipon muna ako ng konti pa. Pero at some point, gagawin ko rin naman yon. Pero
today is not the day. Oo. So ibig sabihin, ilang years ka na bang nagwo-work since Ah, college? Paputol-putol eh kasi nag-work ako since 2015. 2015. Oo. So, syempre, as someone na na magastos, talagang gastos ako ng gastos. Lagi kong in-enjoy yung pera, wala akong ipon. Tapos nag-ipon naman ako, tapos nagkaka-emergency, so kailangan ubusin. Tapos yun. Pero yun nga, sana pala, dati pa lang, ginalingan ko na. Kasi, ay, yung inisi-isi ko lang yung buhay nun. So, sana noon, inayos ko na. Para at least ngayon, di ba, mas hindi ako takot mag-resign. So kung pupunta ka, kung halimbawa merong time machine, Ah. tapos pupunta ka sa, makakausap mo si 2015 Jico, magpa-pop up ka bigla sa kanya. Ano yung sasabihin mo sa kanya? Buy Bitcoin. Bybit! Okay. Nice. Hindi mo sasabihin mag-ipon gano'n. Hindi, syempre, part na rin yun na sabihin ko na, yun nga, spend wisely. Alam mo yung the common parental advice na spend wisely, save some money, at the same time, learn to improve yung, yung skills mo over time. Hindi yung porket employed ka at kumikita ng pera, hanggang doon na. Kasi yun yung na-train sa akin eh. Tapos hintay ka na lang ng promote. So, yun. So yung common din sa mga nai-interview ko, may tinatawag silang employee, self-employed businessman and investor ba yun? Yes, Mula dun sa book ni Robert Kiyosaki na Cash Flow Quadrant. yun. Yun, Cash Flow Quadrant. So masasabi mo ba na talagang para maging truly rich ka, mapunta ka sa quadrant outside employee? Depende sa definition ng rich. Kasi if a person thinks na 100,000 is rich for him, edi, but for me, ako, syempre outside. So ano yung definition mo ng rich for you? Hindi na nag-alarm. Hindi nag-a-alarm. Hindi na Mamaya, nag-isip huwag ka ng yung alam mo yung waking up na wala masyadong iniisip. Kung merong gusto magpa-coach sa'yo and maging friend mo sa Facebook or sa social, saan kanila marireach? Sa Facebook ko, Gico Regacho, yung may aso muna na profile picture. Pero Aso. ayusin ko yan sometime soon. So, programs or affiliate, meron ka bang Ayun. So, pa-promote dyan? kung gusto nyong sumali sa program na sinalihan ko sa fitness and personal development, ilalagay ni Lance yung link ko. Sige. Yung link mo bibigay ko. Baka link mo yan, link mo. Sige. Nice. So, ayun, ladies and gentlemen, si Gico Regacho. Pag nag-improve ako sa pagpa-podcast, pwede ba kita maging guest ulit? Naman, siyempre. Ayan. So, para mag-improve din ako sa guest kasi first time ko din to. Ayan. Actually, second. So, yun. ang galing, di ba? Parang, Kaizen din, constant improvement. So, thank you, Gico. I really appreciate you. See you next time sa mga future episodes. Thank Bye-bye. you, Lance.